Magandang araw po sa inyong lahat. Okay guys, mag-umpisa na po tayo. Bali po, ito pong ituturo ko sa inyo ay basehan para malaman nyo na tama ang inyong ginamit na salita. Kasi po, ang bawat salita po sa English ay meron po yan pinagbabasihan. Meron po yan batas. Okay? Pero ang kalimitan po, yun po kasi ang pinaka-problema natin. Hindi po natin talaga, kung hindi natin alam yung batas para doon sa salitang iyon, mahirapan po tayo o hindi tayo sigurado na tama yung paggamit natin doon sa salitang iyon. Di ba po ba? Ngayon, ibibigay ko po sa inyo yung mga batas o pagbabatayan natin para sa mga salita natin para makasiguradong tama talaga yung paggamit natin sa ating gagamiting salita. Okay? So, ito pong basehan na ito ay hindi masyadong naituturo. Kaya po, ang dami pong naliligaw. Ang daming nalilito kung ano po ba dapat ang gagamiting salita. Kasi merong mga salita na magkatumbas. Pero, dahil sa may batas nga po tayo, doon natin makikita yung kaibahan nila sa bawat isa. Okay? At yun yung makakatulong sa atin para malaman natin kung alin ba talagang salita ang dapat gamitin. Kaya napaka-importante po nitong leksyon na ito. Lalong-lalo na po doon sa mga sumusubaybay sa atin, ito na po yung makakakumpleto doon sa sinusundan yung leksyon. Isa sa mga makakakumpleto. Kaya sana tapusin nyo po. At doon sa mga baguhan, napakalaking tulong po nito kasi talagang lalawak po yung inyong ideya kung paano ba talagang gumamit ng salita sa English. Kung si, para makasigurado kayo, kailangan malaman nyo itong basehan na ito para sa salitang gagamitin nyo. Okay po? Okay. Bali, naituro ko na po ito doon sa mga nakaraang video, pero uulitin ko lang saglit para sa mga baguhan. Pero doon sa mga sumusubaybay sa atin, tapusin nyo na po kasi meron tayong mga tatalakayin na hindi ko pa naituturo. Na kapag nalaman nyo, napakalaking bagay yun para sa inyo. Okay po? Okay, magbigay po muna ako ng halimbawa para mas maliwanagan kayo kung gaano kahalaga itong ating leksyon ngayon. So, ito po yung halimbawa ko muna. Ang estudyante ay kanyang anak na lalaki. Okay? The student is her son. Okay? Sa English. Paano po kung ang pangyayari o ang sitwasyon ay tayo ay nasa isang classroom tapos maraming estudyante? Pag ganito po ang mensahe natin, ang estudyante ay kanyang anak na lalaki, mahihirapan po tayo kasi maraming estudyante. Kailangan natin maipakilala ng lubos kung sino ba talaga yung estudyanteng tinutukoy natin. At para masolusyonan natin yan, kakailanganin po natin ng grupo ng mga salita na tutulong para maipakilala yung gusto nating tukuyin ng partikular para maintindihan na para makilala na ng lubusan ng ating tagapakinig kung sino ba talaga estudyante. Kasi marami nga pong estudyante doon, di ba? So, dyan na po dadating yung paggamit ng tinatawag na defining relative clause. Kung saan yan po yung tutulong para maipakilala natin yung particular na estudyante gusto nating maipakilala. Okay? Sa Tagalog, gagamit po tayo itong grupong mga salitang ito na at grupo ng mga salita. Yan, gagamit po tayo niyan. Kailangan po natin gamitin yan. Tingnan nyo, ibigay ko po yung halimbawa. Ang estudyante ay kanyang anak na lalaki. Pag dinagdagan po natin itong na at grupo ng mga salita, makikilala na natin kung sino ba talagang estudyante yon. Ang estudyante na. Ayun po yung na. Oh. Tapos yung grupo ng mga salita, humiram ng iyong lapis.
Bali, yung grupo ng mga salita, yan yung nagbibigay ng impormasyon para makilala yung tinutukoy ng ating na. Di ba yung na natin, yan yung taga-turo na tutukuyin kung sinong dapat ipakilala. At ito nga ang estudyante. So, itong grupo ng mga salita, tinutulungan yung na taga-turo dun sa tutukuyin kung sino ba talagang estudyante ang ating tinutukoy. Okay? So, kung mapapansin nyo, dahil dito sa na humiram ng iyong lapis, nalalaman natin kung sinong estudyante yung kanyang anak na lalaki. Okay? So, ganyan po kabisa yung ituturo ko sa inyo. So, kung hindi nyo alam ito, mahihirapan po talaga kayo na kung anong dapat gawin para masolusyonan nyo yung problema natin ngayon. Okay? So, ito pong na, pag isasalin nyo yan sa English, maaari pong sa iba't ibang salita sa English, katulad ng who, whom, that, which, at iba pa. At yun nga po yung sinasabi ko sa inyo, may batayan. At yun nga po yung ituturo ko sa inyo para hindi po kayo malito. Okay? Okay po. Okay, talakayin na po natin itong tinatawag na defining relative clause. Itong bawat salita dito para maintindihan nyo talaga kung bakit yan ang tinawag natin dito sa na at grupo ng mga salita. Okay po? Ang ibig pong sabihin ng defining, tagapagpakilala. At kung mapapansin nyo, itong na at grupo ng mga salita sa ating halimbawa ay ginamit natin bilang tagapagpakilala. Okay? Doon sa estudyante. Okay? Tapos itong relative naman, ang ibig sabihin niyan ay patungkol sa tinatawag na relative pronoun. Okay? Yung relative pronoun sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay na. Itong na. Na kapag isasalin natin sa English, maaaring who, whom, that, which, at iba pa. Ito pong who, whom, that, which, at iba pa, ibig sabihin niyan, sila ay mga salita sa English na nakakabilang sa tinatawag na relative pronoun. Okay po? Ang relative pronoun po ay ginagamit na tagabigay ng koneksyon o tagabigay relasyon doon sa mensaheng pagdadagdagan natin. Tingnan nyo ito. Ang estudyante na humiram ng iyong lapis ay kanyang anak na lalaki. Kung mapapansin nyo itong na tinatawag nga nating relative pronoun sa English, pag tinanggal natin yan, parang nawawala yung connection. Tingnan nyo. Ang estudyante, humiram ng iyong lapis ay kanyang anak na lalaki. Parang may kulang. Yung hindi mo talaga maibigay yung tamang impression na siya ay nakadikit doon sa ating mensaheng pagdadagdagan, di ba? Kaya yan po yung gamit nung na. Siya yung taga-konekta o taga-bigay ng relasyon doon sa impormasyon na magpapakilala doon sa estudyante. Okay po? So, yung na po sa English ay maaaring who, whom, that, which, at iba pa. Kasi itong who, whom, that, which, at iba pa, kabilang po yan sa tinatawag na relative pronoun. Okay po? Okay, pagdating naman po dito sa clause, ibig lang sabihin ng clause, ang clause ay binubuo ng subject at predicate. Bali po, ibig sabihin itong na at grupo ng mga salita natin ay binubuo ng subject at predicate. Okay? Bali, ang subject po natin dyan ay itong na. Okay? Ibig sabihin, yung na natin, yan yung pinag-uusapan dito sa ating clause, dito sa na humiram ng iyong lapis. Clause po kasi ito, ang tawag dito. Itong na humiram ng iyong lapis. Ang subject natin ay itong na, kung saan ay pinag-uusapan natin. Kasi kung maalala nyo, itong na at itong estudyante, iisa lang po yan. Kasi ang tinutukoy ng na ay yung estudyante. Iisa lang po sila. Magkaiba lang ng salita ang ginamit natin kasi ginamit natin yung na para tagatukoy sa estudyante at yung estudyante naman, yan yung tutukuyin ng na. Okay po? Okay, pagdating naman po dito sa predicate, ang predicate maaaring mabuo ng dalawang klase. Pwedeng buuin siya ng verb lang.
Okay? Ng isang salita lang, kunyari, aksyon na salita. Ibig sabihin ng aksyon na salita, yung katulad nito, humiram, nagluto, kumanta, ganun po yung mga aksyon na salita. Tapos yung predicate po, maaring buuin din ng dalawang salita, katulad ng action na salita, tapos may kasamang tinatawag na object. Okay? Yung object, yan yung maapektuhan ng ginawa nating action na salita. Tingnan nyo ito. Itong na, di ba yan yung pinag-uusapan natin? Na, tapos yung humiram, yan yung ginawa noong pinag-uusapan natin. Di ba? Yan yung ginawa. Anong bagay yung hinihiram nung pinag-uusapan natin? Di ba yung lapis? Yung bagay na naapektuhan o yung kung kanino pinupunto yung aksyon, ang tawag doon object. Okay po? So, kung mapapansin nyo, yung ating na at grupo ng mga salita ay binubuo dito ng subject na, tapos verb na humiram, at object na iyong lapis. Okay? At pag ganyan po sitwasyon, ibig lang sabihin yan, itong na at grupo ng mga salita ay maaari nating tawaging clause. Kaya yan. Kaya may clause dyan. Defining relative clause. Yan po ang ibig sabihin yan. Okay? Ngayon po, pansinin natin yung ating English na mensahe. Pag isinali natin itong ating Tagalog na mensahe na ang estudyante na humiram ng iyong lapis ay kanyang anak na lalaki. Pag in-English natin yan, ang estudyante, the student, na who. Kung mapapansin nyo, ang ginamit ko ay who, hindi whom. Kasi po, ang who ginagamit kung yung ating na ay ginamit bilang pinag-uusapan sa ating clause. Okay? Yan po ang dahilan. Pero mamaya, ituturo ko rin sa inyo na pwede itong who, pwede nating paltan ng that. Pero yun nga po sinasabi ko sa inyo, merong batas dyan. Meron tayong basihan na dapat yung malaman na nandito rin sa video na ito. Kaya kung hindi nyo po tatapusin, mahirapan po kayo. Lalo't lalo pa kung hindi nyo alam ang kaibahan ng who at that. Okay? Patungkol sa kanilang tamang paggamit. Okay po? Tapos po, itong borrowed, humiram. Tapos itong ng iyong lapis, your pencil. Tapos, ay kanyang anak na lalaki is her son. Okay? So, kaya po ito nabuo ng ganito, alam nyo na ang ibig sabihin. Kasi po, pinakilala natin yung estudyante doon sa ating tagapakinig. Pinakilala natin ng partikular. Okay? So, yan po ang pangyayari dito sa sitwasyong ito. Okay? Kaya naman po, alam nyo na ang ibig sabihin ng defining relative clause. Okay? Okay, dito naman po tayo sa tinatawag na non-defining relative clause. Ang kaibahan lang po nitong non-defining relative clause ay ito po ay ito ay grupo ng mga salita rin at ito nga yun, yung na at grupo ng mga salita. Kaparehas din noong defining relative clause. Ang kaibahan nga lang po nito sa paggamit ay hindi po tayo nagpapakilala, kundi gusto lang natin magdagdag impormasyon patungkol doon sa gusto nating tukuyin. Yun lang po yung pagkakaiba. Okay, yun po yung pagkakaiba ng non-defining relative clause. Kaya nakalagay non, hindi nagpapakilala. Yun ang ibig sabihin noon. Okay po? Ito po ay ginagamit kapag merong sitwasyon kung saan gusto mong magdagdag impormasyon doon sa tinutukoy mo na kakilala na ng ating tagapakinig o kausap. Okay? Ito po yung halimbawa. Kunyari, ito ang ating mensahe. Ang aking tiyo ay isang negosyante ngayon. Kunyari, alam na nung kausap natin kung sinong tiyo yung tinutukoy mo. Kunyari, isa lang ang tiyo ko. Okay? So, alam niya na kung sinong tiyo yon. Pero gusto kong magdagdag ng iba pang impormasyon. Diyan na dumadating ang paggamit ng non-defining relative clause. Kaya, pag ginamit natin yan, ito na po mangyayari. Ang aking tiyo na isang accountant
dati ay isang negosyante ngayon. Okay? So yan po, yan ang tulong ng non-defining relative clause. Tagadagdag impormasyon doon sa ating tinutukoy. Okay? So lahat ng mga tinuro ko tungkol sa defining relative clause, kaparehas na kaparehas din po sa non-defining relative clause. Ang pagkakaiba lang nila, itong non-defining relative clause, kailangan natin gumamit ng comma. Yan ang senyales na yung ating ginamit na at grupo ng mga salita ay naka non-defining relative clause. At saka yung yung tinutukoy ng na natin o ng relative pronoun ay dapat kilala na ng ating tagapakinig. Okay po? Kaya ito po yung English natin. My uncle who was an accountant is a businessman now. Okay? Pag in-English nyo yan. Okay? So, yan ang defining relative clause at non-defining relative clause. So, may ideya na kayo. Okay? Okay, balik po tayo dito sa tinatawag na relative pronoun. Magtataka kayo, bakit yung na ay kapag isasalin natin sa English, ay maaaring who, whom, that, which, at iba pa. Ngayon, yung isusunod kong ituturo sa inyo ay may connection patungkol dyan. Okay? So, kailangan nyo malaman. Isa yon sa mga dahilan kung bakit yung who natin ay pwede maging whom, o kaya yung that natin pwede maging whom, o kaya yung that natin pwede maging who, o kaya yung that natin pwede maging which. Okay? Okay, yung kasasabi ko lang sa inyo, ito yung pagbabatayan natin. Meron kasi tayong tinatawag na formal English na hindi masyadong na ituturo. Babasahin ko na lang po para mas maintindihan nyo ng lubusan. Patungkol sa mga salita o pagkakaayos ng mga salita na maaaring gamitin sa pakikipag-usap na may kinalaman sa opisyales. Kunyari, may kipag-usap ka sa presidente. Yan, pwede natin gamitin yung formal English na yan. Okay? O kaya sa akademya, job interview, talumpati, sa English ay speech, business letter, balita at iba pa. Okay? So ang ibig sabihin ng formal English, ginagamit natin patungkol sa mga talagang seryosong usapan, di ba? Katulad ng pakikipag-usap sa opisyales, pag ikaw ay gumagawa ng talumpati, di ba? Katulad nung naririnig nyo, lalo na pag may kakandidato, di ba? Tapos po, ang formal English ay gumagamit ng mga standard na mga salita o pagkakaayos ng mga salita ang nakabilang dito. Ibig sabihin niyan, merong mga salita na nakakabilang lang para sa formal English. Okay? Na kapag ginamit mo yun ay isang senyales na gumagamit tayo ng formal English. Okay? Tapos, nagpapahayag ito ng seryosong impresyon. Yan, kasasabi ko lang. Sa pagkilala sa posisyon o katayuan ng iyong tagapakinig. O, yun. Ang tinitingnan daw natin ay yung katayuan nung ating kausap. Pero syempre, kung isipin nyo, kaya nga tayo seryoso kasi mas mataas yung katayuan nila sa atin. At para bilang paggalang, gumagamit tayo ng tinatawag na formal English. Kasi nasa formal English po yung paraan para maibigay natin yung impression na sila ay mararamdaman nila yung paggalang natin at pakikitungo natin ng seryoso sa kanila. Okay? Babasahin ko po to. Seryoso, magalang, mahinahon, impersonal na pakikitungo. Yan po ang meron patungkol sa formal English. Yan yung klase ng impression ang naibibigay natin pag gumagamit tayo ng formal English. Sa pamagitan ng paggamit ng mga salita na nakakabilang sa formal English. O kaya yung mga salita natin ay ang ayos niya ay ayon sa formal English. Okay? Okay, ito po yung halimbawa. Lubos ko po kayong ikinagagalak na makilala. Kung mapapansin nyo, ganyan tayo makipag-usap, lalong-lalo na sa mga matataas na tao, yung may mga matataas na katayuan katulad ng presidente.
Ganyan tayo magsalita. Yan ay tinatawag na formal English. Okay? Yung standard na salita na sinasabi ko, kunyari, pag sinabi kong chicken, ibig sabihin nun, manok talaga. Okay? Tandaan niyo yan, ha? Ngayon, punta na tayo doon sa tinatawag na informal English. Okay, basahin ko lang po para makita nyo kaibahan. Patungkol sa mga salita o pagkakaayos ng mga salita, katulad din doon sa formal English, na maaaring gamitin sa pakikipag-usap na may kinalaman sa personal na unawaan. Ibig sabihin noon, yung kausap mo at ikaw ay magkakilala na talaga at parang magkaibigan na kayo na kahit anong sabihin mo, maunawaan ka niya. Kasi doon sa formal English, hindi ka pwedeng magsalita na lang ng pabalang na salita o parang prank ka kasi hindi mo naman kakilala yun, hindi mo naman kilala yung ugali niya. Parang hindi mo siya nabibigyan ng tamang paggalang. Pero pag dito sa informal English, pag nakikipag-usap ka ng personal na merong personal na unawaan, ibig lang sabihin nun, kahit ikay makapagsalita ng medyo prangka, maunawaan ka pa rin niya. Okay? Walang gulo, walang away na pwede mangyari. Okay po? Kaya nakalagay dito, magkakilala kayo ng kausap mo. O kaya guys, normal na pakikipag-usap sa iyong kakilala, magulang, kapatid, kamag-anak, kaibigan, at kabiruan. Yan. Yung pag tayo nakikipag-usap sa pang-araw-araw na buhay, kunwari, nandito tayo sa bahay, sa eskwelahan, sa kausap natin yung mga kaklase natin, yung guro, kunwari, ako'y kausap ko yung mga katrabaho ko, ganun po. Tas normal lang yung usapan, informal English yung gamit natin. Okay? Ito po yung halimbawa. Masaya akong nakilala kita. Ayan. Hindi naman po yan pwede natin gamitin doon sa presidente na sasabihin ko, masaya akong nakilala kita. Parang magka parehas lang ng katayuan pagka ganun, di ba? Pagka ganyan po ang mga salita natin, yung mga tema, informal English po yung gamit natin. Okay? Tapos ito po, maaaring hindi gumamit ng standard na salita pag informal English. Ibig sabihin ng hindi standard na salita, katulad nitong chicken lang. 'Di ba doon sa formal English ang ibig sabihin ng chicken, manok, 'di ba? Manok talaga. Pag dito sa informal English, pag sinabi mong chicken, ibig sabihin maaaring biro lang ang ibig sabihin. Yung hindi niya katumbas talaga. Yung hindi magkatumbas yung salita sa talagang ideya na dapat ay katumbas siya, katulad do sa formal English. Okay, so yun ang pagkakaiba ng formal at informal English. At itong apat na ito, nakatuturo ko lang yung defining relative clause, non-defining relative clause, formal English, informal English. Yan ang tutulong sa inyo dito sa ating leksyon ngayon na kung saan yung salitang ituturo ko sa inyo gamit na gamit at kailangan nyo matutunan gamit itong apat na ito. Okay? Okay guys, nandito na tayo sa slide kung saan ay magagamit nyo na yung mga katuturo ko lang sa inyo para mabilis nyong malaman kung saan ba yung salitang iyon ay dapat gamitin o para makasigurado kayo na tama talaga yung paggamit nyo sa salitang iyon. Okay po? Bali, makikitandaan lang po itong tips ko kasi kailangan po talaga at napaka-importante. Okay? Maaari magsama ng salitang formal sa isusulat mong informal English. Kunwari, magsusulat ka ng English tapos naka-informal, okay lang na magsama ka ng formal. Okay? Na salita. Na nagmula sa formal English, syempre. Okay po? Pero pag gagawa ka ng formal English, dapat lahat ng salita ay formal. Okay? Doon sa informal, miski halo-halo, ayos lang po. Okay? Bali yung itinuro ko po sa inyo na apat ay magagamit na natin ngayon. Okay?
Kasi ngayon, ang pag-aaralan na natin ay ang pagkakaiba ng that at saka ng who. Kasi po ang that, pwede po natin yan ipangtukoy sa tao, katulad ng who. Okay? At ang that ay pwedeng gawing subject. Ibig sabihin ng subject, yan yung taong pinag-uusapan o tagagawa ng aksyon sa clause. Okay? So, alam nyo na naman ang ibig sabihin ng clause. Ibig sabihin na yung that daw, siya yung na, kung saan siya yung pinag-uusapan o tagagawa ng aksyon. Okay po? Bali po ang that, pwede pong ipanghalili o ipangpalit sa who. Kung yung inyong tutukuyin ay tao na ang gamit ay subject. Ibig sabihin ay yung taong pinag-uusapan o tagagawa ng aksyon sa clause. Yun po ang ibig sabihin yung subject na tao. Bali, pwede po yung tao ay isang tao lang, yung tinutukoy mo, o marami, plural. Pag marami, plural ang ibig sabihin. Pag singular subject, ibig sabihin isang tao lang ang tinutukoy mo. Pag maraming tao ang tinutukoy mo, plural subject naman ang tawag. Okay po? Tapos ang that po, pwede natin gamitin bilang who para sa tao kung gagawa tayo ng informal English at saka defining relative clause. Okay? So, pag ganyan po ang kondisyon, ito yung kapag nakita nyo, napansin nyo na kasama sa batayan ng that yung inyong gagawin, maaari po kayong gumamit ng that para sa who. Okay? Ito po yung halimbawa. Ang lalaki na nagmamaneho ng iyong kotse ay nakalimutan dalhin ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. So, kung mapapansin nyo, ang ginawa natin ay defining relative clause, kung saan ay pwede ang that. Diba? Tapos, ang that natin ay informal English. Kasi ang standard na salita para sa tao ay who dapat. Kung saan ay yung who, yun yung subject natin. Diba? Yung kasasabi ko lang. So, the man that drove your car forgot to bring his driver's license. So, ito po ay yung sa paggamit natin ng that, naka-defining relative clause, at saka naka-informal English yung that. Kung papalitan natin yung who. Okay? So, ngayon, alam nyo na ang pagkakaiba ng that at who. Diba? Dito naman po tayo sa pangalawa. Ang that po, pwede po natin gamitin o ipanghalili o ipangpalit sa whom. Kung saan yung that po ay ang kanyang gamit ay bilang object na tao. Okay? Object noun. Okay? Ibig sabihin ng object, taong pinupunto ng aksyon na nagmula sa pinag-uusapan. Okay? Di ba pinag-aralan natin yung object? Siya yung pinaka-maapektuhan ng aksyon na ginawa ng ating pinag-uusapan. Okay? Maaari pong singular or plural yung tao na maapektuhan ng aksyon na salita. Okay? Tapos, dapat daw kung gagamit tayo ng that para sa tutukuyin nating tao na gagawin nating object sa ating clause, dapat naka-informal English o kaya at saka naka-defining relative clause. Okay? Tandaan niyo yan. At saka daw, kung gagawa tayo ng preposition o sasamahan natin ng preposition yung that, dapat ganito po ang pagkasunod-sunod. That muna, tapos grupo ng mga salita, tapos preposition. Okay? Ganyan po. Guys, may na lang sulat nitong mga ito na pagkakaiba ng that at whom para tatandaan nyo na lang para may tinginan na kayo o basihan para alam nyo kung kailan dapat gamitin ang whom o kung kailan dapat gamitin ang that para sa object. Okay po? Ito po yung halimbawa ng that bilang whom. Ang manlalaro na kasama nila maglaro ng basketball ay nagdesisyon na isali ako sa kanilang team. The player, that. Okay, gumamit tayo ng that. Ibig sabihin, naka-defining relative clause tayo at saka naka-informal English tayo. Okay? That they played basketball with. Kung mapapansin nyo, di ba ang informal English, kasasabi ko lang yung
nakadepende rin sa pagkakaayos ng mga salita, kung siya ay formal o informal. Dito, ang pagkakaayos ng that at ng with, informal. Kaya nakalagay dyan, informal English. Okay? So, the player that they played basketball with decided to join me in their team. Kung mapapansin nyo, yung that, pagkatapos ng that, grupo ng mga salita, saka pa yung preposition with. Okay? Okay po, dito na tayo sa maraming nalilito. Kailan po ba daw dapat ipangpalit ang that sa which? Siyempre, yung that po, dapat, pangtukoy po dapat yan sa bagay, mapaisahan o maramihan, o kaya sa ideya, o kaya sa animal. Maaari po natin yan gamitin yung that kapag ipangpapalit natin sa which. Okay? Ang pagkakaiba po ng that at ng which ay ang that ginagamit bilang defining relative clause. Okay? Ibig sabihin tagapagpakilala. Kung saan walang koma. Itong which ginagamit bilang non-defining relative clause. Kung saan kailangan natin gumamit ng koma. Kasi ibig sabihin, nagdadagdag lang tayo ng impormasyon doon sa tinutukoy natin at hindi natin pinapakilala. Okay? Bali, pag ang pagbabasihan natin ay that at saka which, yung that, yan yung gumagamit siya ng formal English. Okay? Gumagamit tayo ng formal English pag ang pagbabasihan ay that at saka which. Okay? Pero pagdating sa posisyon ng that at na kung saan ay may kasamang preposition, ang ganitong posisyon po ay kabilang sa tinatawag na informal English. Okay? Tatandaan nyo lang yung mga sinabi ko ha, at saka may kisulat na po yung dalawang nakalista po para sa which at saka sa that. Kasi dyan yung makikita ang kaibahan nila. Okay po? So, ang which po pwedeng subject at object. Ganun din po ang that, pwede rin po maging subject o object sa clause. Okay po? Okay po, dito na tayo sa halimbawa ng relative pronoun that para pampalit sa which. Okay? Kasi ito po ang ating halimbawa, ang elepante. Yung elepante po diyan, hindi pa kilala ng lubos ng ating tagapagpakinig. Kaya ito, ang elepante na kayang lumipad ay si Dumbo. Sa pamamagitan ng na at grupo ng mga salita natin, natulungan nating maipakilala yung elepante at yun nga ay si Dumbo. Okay, yung na natin dito, yan yung ginawa nating that. Kasi di ba ang that ginagamit pang defining relative clause para sa mga bagay o hayop o isang ideya. Okay? Tapos, kung mapapansin nyo, nakalagay formal English. Kasi kung makikita nyo naman, wala naman siyang kasamang preposition na magbibigay senyalis na siya ay naka-informal dahil sa kanyang posisyon. Diba? Katulad nung pinakita ko kanina. Kaya, yung that dito ay formal English. At kung mapapansin nyo, bawal paltan ng which yan. Alam nyo kung bakit? Kasi ang which, pang non-defining relative clause lang. Diba? Dapat yung pinag-uusapan, kilala na, tapos pandagdag impormasyon yung kasama ng which sa clause. Diba? Tapos may comma pa. Okay po? Okay. At ito pa yung pinaka nakakalito sa paggamit ng that. Ang that daw po ay maaaring itong hindi gamitin kung ito ay ginamit bilang object sa clause. Kung yung that daw po, tapos ang gamit niya ay bilang object doon sa loob ng clause natin, maaari po nating tanggalin yung salitang that doon sa ating mensahe. Ito yung halimbawa. Ang phone na ipinadala mo sa akin ay may libreng case. Okay? Kung mapapansin nyo sa Tagalog may na. At yan yung that. Pero sa English po, pwedeng tanggalin na natin yung that. Intindido na tayo nung Amerikano. Basta yung that, ginamit natin bilang object sa clause. Tingnan nyo, the phone you have sent to me has a free case. Nawala yung that. Tama po yan. Kaya ang dami pong nagtatanong na estudyante, di ba sir, dapat may that yan?
Oo, pwedeng may dot, pwede ring wala. Basta siguraduhin mo lang yung dot ay ginamit bilang object sa ating clause. And pansinin nyo, defining relative clause kasi yung phone, pinapakilala pa lang natin. Okay? Tapos informal English. Okay? Kasi kalimitan, ang formal English po, lahat kompleto. Hindi naman natin kinumpleto, tinanggal natin yung dot. Okay po? So guys, uh, meron akong next video na kailangang mapanood nyo at yun na ang magtatapos sa ating pinag-aaralan na sunod-sunod. Kasi yung pinag-aaralan natin ngayon ay sunod-sunod. Ika-4 na po itong video na ito. Yung ika-5, yun na yung katapusan. At yung katapusan na yun ay para buod lang. Pero meron pa ako idadagdag doon ng mga salita na hindi nakakasama dito sa ika-4 na video. Kaya sana panoorin nyo. Kasi pag nakompleto nyo yan, talagang grabe. Grabe ang kaalaman nyo pagpatungkol sa mga pinag-aralan natin na clause, na formal English, informal English, mga relative pronouns at iba pa. Okay? So guys, maraming salamat po sa mga nanonood, lalo na doon sa mga tinapos ang video na ito at saka sa mga nag-subscribe po sa nag-like, nag-share, nag-comment. Maraming salamat po. Salamat po talaga sa tiwala. Pinadadama nyo sa akin yung tiwala nyo sa akin at maraming salamat po sa pagkausap sa akin. Kaya naman guys, hanggang dito na lang po muna tayo. Sana panoorin nyo rin po yung pinakahuling leksyon natin ha. Kasi series po tong video natin na ibinibigay ko sa inyo ngayon. So good day po muli sa inyong lahat. Ingat po!